Hello, welcome back to my channel. This is Claire. Kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel, welcome po sa inyo lahat. At kung kayo naman po ay aking returning viewer, maraming salamat po sa inyong pag-support. So for today's video guys, ayan, pasensya natin hindi ako nakakapag-upload ng mga dapat na i-upload. So actually, marami akong vlogs na hindi ko pa na-upload. Actually, marami akong vlogs bago mangyari tong linggong to, na sobrang dami talagang problema. Kasi si Donut nagkasakit, tapos ang dami ko rin gagawin sa school, kaya hindi ako makapag-edit ng vlog. Pero sa totoo lang guys, ang dami kong pending vlogs na pwedeng i-upload. Edit na lang talaga kulang guys. So ayun guys, in line with this, pasensya na guys kung hindi ako nakakapag-upload. And kung puro about kay Donut yung ina-upload ko. Pero guys, I have something to tell you guys na as time passes by, ayan si Donut, nakikita ko nakaka-recover na siya unti-unti. And gusto ko lang din magpasalamat sa mga taong tumulong sa amin ni Donut, sa expenses, sa mga bumili ng K-pop merch, sa mga bumili ng makeup, sa mga bumili ng stationaries. Ayan si Donut, naglalakad siya pababa sa akin, no? Baby. Ito si Donut, oh. Ayan siya. Baby, say thank you. I wanna say thank you po. Thank you po. Nakakainom na siya ng tubig sa sarili niya, nakakatayo na rin siya at nakakalakad. And kahit pa paano kumakain siya ng unti-unti. So ayun, tinuloy-tuloy lang namin yung medicines niya. Kasi sabi din ni Mama, kailangan daw matapos yun. And guys, isi-share namin sa inyo yung journey namin ni Donut. Kasi gusto ko na siyang i-label na parvo survivor guys. Kasi alam ko at naniniwala ako na nakasurvive na si Donut ko sa parvo. Diba baby love? Kaso ayan yung itsura niya ngayon, sobrang payat. Kawawa mo ng baby ko. So ay nagpapagaling pa rin si Donut, pero gusto kong i-label na siya as parvo survivor. So ayan, isi-share ko lang din sa inyo experience namin ni Donut sa parvo. So ayan, in this video guys, isi-share ko sa inyo yung tips and kung paano nakukuha si parvo and kung anong ginawa namin kay Donut para bumalik siya dyan sa ganyang state niya. So let's watch this guys. Hi guys, so just got home. Ayan, pasensya na guys, ngayon ko lang matatapos tong vlog na to. Well, actually, ang tagal na itong vlog na to guys. Itong vlog na to is sinimulan ko nung mga panahon, kakaraos lang namin sa gamutan kay Donut. I mean, kakatapos lang, ano ba tamang term? Parang nakitaan lang namin si Donut na kumain na. Ayun, unang kain ni Donut after, ano ba to, buhok ko? Ayun, unang kain ni Donut after 3 weeks yata or 2 weeks nang nagkasakit siya. So ayun, and ngayon, isang buwan na mahigit na nakikita namin okay na yung pakiramdam ni Donut. So ngayon ko lang siya matatapos kasi sobrang dami ko rin talagang inasikaso lately. So guys, ayun, bago ang lahat, panoorin niyo muna tong clip na to guys. Ayan, clip na yan guys is ayan yung clip ng araw na na-diagnose si Donut na meron siyang parvo, and ayan yung mga gamot na nireseta sa amin ng doktor. So, let's watch this. So, ayan guys, I'm assuming na napanood niyo yung video na yun. And ayun yung mga niresetang gamot sa kanya ng doktor. In line with that, in-injectionan din si Donut, 4 na injection guys. Supplement, antibiotic, basta kung apat yon, 4 na injection yun. Sabay-sabay guys. So ayun, and to cut the long story short guys, I know naman na nakatulong din yon sa recovery ni Donut. Pero in line with that, ang sinabay namin is yung turmeric powder na may sugar tsaka egg yolk. Ginawa namin yun guys kasi syempre desperada na ako, 'di ba, para mabuhay si Donut. So, sobrang desperada na akong na madugtungan yung buhay ni Donut. Lahat ng nakikita ko sa Facebook at saka sa YouTube na napapanood ko na maganda raw sa mga may parvo, ginagawa ko at sinusubukan ko. Actually yung nano silver nga, muntik ko nang subukan kaso
may nagsabi sa akin na ingat daw ako sa pagpapainom ng ganun kasi basta for some reasons hindi ko siya tinuloy kasi kinabahan din ako kasi ang dami nagsabi sa akin na wag ko daw ituloy. So ayun, kaya ang ginawa ko is turmeric powder at saka asukal at saka egg yolk. Pinagsama-sama ko yun guys, sinalo-halo ko and nilagay ko siya sa syringe at ipinakain kay kay Donut, pinainom kay Donut. Force feed lang guys, force feed lang lagi. So, kailangan nyo ng syringe guys at saka mahabang pasensya guys kasi mahirap talaga silang painumin. Lalot, hindi naman kasi maganda yung lasa talaga ng turmeric kasi tinikman ko rin kasi. So, ayun guys, ayun yung nakatulong kay Donut at naniniwala akong natulungan siya ng turmeric guys kasi 2 days after niyang uminom ng turmeric, grabe, kumain siya, nagulat talaga ako, nakaupo lang ako, tinititigan ko siya, bigla siyang tumayo. Tapos, pinuntahan niya yung kainan niya. Yung bang parang naghahanap siya ng pagkain. Eh di ako, ang ginawa ko, nilagyan ko ng A/D. A/D ba yung tawag dun sa pagkain na yun? Nagulat ako, kinain niya. Eh di, sabi ko, hala, kumain na si Donut. Siya, uminom na rin siya ng tubig. Kaya sabi ko, salamat sa Lord. So, kung may bibigay akong tips sa inyo para sa mga pet owners dyan, wag naman sana nating hilingin, no? Wag, papakamot na ako ng mukha. Inaantok na kasi talaga ako, guys. Hindi ba napapansin na yun hapon-hapon na? Hindi ako nakatulog ng hapon ngayong araw. So, anyways, kung meron man akong tips na ibibigay sa inyo bilang pet owner, at wag naman sana, di ba? Wag naman sanang maranasan ng mga baby nyo na magkaroon ng parvo, di ba? Huwag naman sana maranasan ng mga alaga nyo na magkaroon ng parvo kasi mahirap talaga guys. Pero ang tanging tip ko lang na pwede kong sabihin sa inyo is huwag kayong mauubusan ng pasensya, ganon. And hanggat maaari kung may pera kayo, pera lang yan, babalik yan. Ang mahalaga yung buhay ng puppy nyo. So, ayun yung mga gamot guys, napakita ko naman sa inyo. And kung wala kayong pera na pang vet, baka gusto nyo itry yung mga gamot na ginamit ni Donut, pwede nyo naman sigurong bilhin yun kahit wala kayong reseta. And at the same time guys, malaking i-recommend ko sa inyo yung turmeric powder, sugar, tsaka egg yolk. Kasi guys, talagang natulungan niya talaga si Donut. Kumain talaga si Donut. Kasi mga panahong pinainom namin siya ng turmeric, lantang gulay na talaga siya. As in, hindi na siya tumatayo, hindi na siya gumagala, umiihi na lang siya sa pwesto niya. Pero guys, ayun lang, wag din kayong mawawala ng pag-asa. Lagi niyong itanim sa utak niyo na hindi, kaya ng aso ko, ganun ganito, ganun ganon. Na kaya niya yan, matapang yan. At saka, syempre, wag niyo ipaparamdam sa mga puppies niyo na, sa mga dogs niyo na papagod na kayo sa kanila. Kasi syempre, sa inyo kumukuha ng lakas yung mga yan. So, ayun guys, and then after that, ayan, ngayon, si Donut, sobrang lakas niya na kumain. Kasi tinuloy ko yung vitamins niya, guys. Ayun, yung vitamins niya, huwag niyong kakalimutan. Ituloy niyo pa rin kasi ang alam ko, ang parvo, nauulit at nauulit siya kapag hindi malakas yung immune system ng aso niyo. So, it is really important yung balanced diet, yes. And yung vitamins, importante talaga siya, guys. And ayun lang naman yung masasabi ko sa inyo, guys. Kasi actually, wala naman akong experience sa pagiging vet, di ba? Hindi ako nag-aral nun guys, kaya yun lang, yung personal experience ko lang, yung maibibigay ko sa inyong tip guys, na yun, na kailangan laban lang talaga guys. At saka guys, ito wag nyo kakalimutan, sa mga may parvo dyan na alaga nyo, guys, kahit ayaw nilang kumain, pilitin nyo silang kumain, pilitin nyo silang uminom ng water, kailangan nyo silang i-force feed. Yung syringe guys, alam nyo yung syringe, ilagay nyo sa gilid ng bibig nila, parang kunyari ito yung bibig ng dog, diba? Hilahin nyo pa ganon, tapos ipasok nyo yung syringe dito sa gilid, and tsaka nyo pindutin yung syringe para malunok nila. Eventually, lulunukin din naman nila yun eh. So, ayun lang yung may iwan kong tips sa inyo guys. And sana, wag din kayong makalimot na mag-pray. And pag-pray nyo na lang din na tulungan kayo ng Lord, bigyan kayo ng lakas sa pagpupuyat. Importante din kasi guys talaga yung oras. Like for example, lang sinabi ng doktor sa inyo, every 7 hours, every 4 hours, every 3 hours, every 2 hours. Ayan, kailangan magawa nyo yun, masunod nyo yun. Kasi, yung dosage nun guys, yung ganun yung effectivity nun, hindi ko alam for some reasons, vet sila, alam nila yung ginagawa nila, kaya sundin natin sila. So ayun, kaya wag nyo munang isipin yung tulog nyo, yung puyat nyo, kasi eventually yung puyat nyo, mababawi nyo rin yun sa tulog nyo sa mga susunod na araw, pag magaling na yung alaga nyo. Pero yung buhay ng alaga nyo, hindi nyo na kasi mababawi yan pagdating ng panahon, kaya kalimutan nyo na lang muna yung tulog nyo, ganun. Since mababawi nyo rin naman yan, hindi naman tayo mamamatay sa 1 linggong puyat, 'di ba? So, ayun, kailangan nyo lang talaga mag-sacrifice ng ilang araw na puyat. Yun lang talaga. So, ayun lang guys, that's it for our today's video. And sa wakas, natapos ko na tong vlog na to. Kasi, tagal ko na siyang gustong tapusin. Wala lang talaga akong oras para tapusin tong vlog na to. But anyways, thank you guys for watching this video. I hope you learned something from this. And para sa mga parents nyo, sa mga dog parents, dog owners dyan, na naranasan namin ni Donut, don't worry, cheer up lang dahil
alam naman nating lahat na tutulungan naman tayo ng lahat ng Lord sa lahat ng bagay. Basta matuto lang tayong mag-ask, ganon. And at the same time, wag natin iasa ang lahat sa Lord. Gumawa rin tayo ng part natin, di ba? Kasi 'di ba, gawin natin yung part natin as the responsible owner, 'di ba? Ganun na lang as the responsible owner of that pet, 'di ba? Yun lang guys. Thank you guys for watching this video. Bye. Bye guys.